Nagsisimula ang kwento sa isang lalaking sugatan na nakaupo sa lupa habang nakatitig sa kaibigan niyang si Louie. Sa boses na puno ng sakit at gulat, tinanong niya, hindi ba't magkapatid tayong magkasamang lumaban? Kung ganoon, bakit mo ito ginagawa sa akin? Nanatiling kalmado si Louie, at hindi mo mabasa ang kaniyang mukha. Naaalala mo ba noong magsimula ang sakuna? Malamig niyang sabi. Noong lumabas ang mga halimaw mula sa mga lamat. Ang mga lamat na iyon ay tinawag na mga dungeon, at ang mga pumasok doon ay nakakuha ng mahiwagang kapangyarihan na tinatawag na mga class. Iyon ang dahilan kung bakit binuo natin ang class unit para lupigin ang mga dungeon at magtagumpay. Nanliit ang kaniyang mga mata. Iyan mismo ang dahilan kung bakit kailangan kitang tapusin, masyado ka nang naging makapangyarihan, at hindi na kita makontrol. Ang mga class user na gaya mo ay pwedeng makagulo sa kaayusan ng imperyo. Ang pinakamalakas na kapangyarihan ay dapat manatili sa mga maharlika. At ikaw, dahil nahigitan mo pa ang triple S rank, ikaw ang pinakamapanganib sa lahat. Galit na sumigaw ang sugatang lalaki. So, iyan lang ang dahilan mo, iyan ba ang dahilan kung bakit mo pinatay ang pamilya ko? Walang pag-aalinlangang nagpakawala si Louie ng mabilis na atake, dahilan para tuluyang bumagsak ang bida. Habang lumalapit siya, inamin niya ang katotohanan. Matagal ko nang ginalaw ang armor mo. Ang pagsabog kanina ay naglagay din ng lason sa mga sugat mo. Hindi ka na dapat nakakagalaw pa. Naghanda pa ako ng buong hukbo para siguraduhin dito ka natatapusin. Ituring mo na lang itong huling paggalang ko sa'yo. Lumabo ang paningin ng bida, at naalala niya ang mga panahon na nagtatawanan pa sila ni Louie. Sa sandaling iyon, isang nagniningning na window ang lumitaw sa harap niya. Na-activate ang hidden skill na Mirror World. Ang Mirror World ay isang triple S rank na hidden ability, isang ultimate skill na kayang baliktarin ang lahat. Lumipas ang ilang dekada, may isang grupo ng mga bata na nambubuli sa isang nagngangalang Yinshi, malapit sa isang sapa. Sinuntok siya ng malakas ng isa sa kanila, tapos ay nilubog ang ulo niya sa tubig. Bumulong si Yinshi sa sobrang inis. Bakit ba laging ako na lang? Sa isang sulok ng isipan niya, narinig ang boses ng bida. Nagtataka siya, ano ang tunog na iyon? Isang batang nagngangalang Xiaoxi ang tumakbo palapit at sumigaw. Itigil niyo na yan. Ngumisi ang bully, kung mamamatay man siya, edi pagalingin niya ang sarili niya. Hindi ba't isang chanter itong si Yinshi? Humarap naman siya kay Xiaoxi. Ang plastik mo rin eh. Ikaw nga ang nagdala sa amin sa kaniya kanina. Kapag namatay siya, kasalanan mo yan. Nauutal na sumagot si Xiaoxi na ginawa niya lang iyon dahil tinakot nila siya. Pero humakbang ang bully para manakit. Bago pa tumama ang suntok, may liwanag na sumabog mula sa sapa. Natigilan ang mga bully, namutla ang kanilang mga mukha, hindi maaari. Bagong dungeon ba yan? Bulong ng isa. Nagkagulo ang lahat at nagtakbuhan. Pero si Xiaoxi, hindi umalis. Nag-aalala siya kay Yinshi. Lumangoy siya palapit dito at sinubukang kalasin ang mga tali. May mga nakakatakot na goblin na lumabas mula sa bagong dungeon. Nagtaas ng sandata ang isang goblin para umatake, pero biglang umahon si Yinshi mula sa tubig. Hinila niya si Xiaoxi sa ligtas na lugar. Ginamit ni Yinshi ang glacial impact, pero sa halip na masaktan, gumaling pa ang goblin. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Xiaoxi. Bakit mo pinagagaling ang kalaban? Sumugod muli ang goblin. Mabilis na naglabas si Xiaoxi ng shield spell. Isang nagniningning na system window ang lumitaw sa tapat ni Yinshi. Nagulat siya nang mapagtantong hindi ito ang dati niyang katawan, nasa loob na siya ng katawan ni Yinshi. Healing magic pala ang nagamit niya. Karaniwan, kapag ang isang tao ay kumonekta sa system, nagkakaroon sila ng class. Hindi na pwedeng palitan ang class na iyon, lumalakas sila sa pamamagitan ng pagtapos sa mga dungeon at pagkuha ng mga bagong skill. Pero ang bida, na dati ay isang mandirigmang nasa rurok ng tagumpay, ay kakaiba. Ginamit niya ang skill na Mirror World, isang kapangyarihan na bumabaliktad sa lahat. Dahil sa desisyong iyon, nakulong siya sa kabilang mundo, ng ilang dekada hanggang sa marinig niya ang iyak ni Xiaoxi. Nabuhay siyang muli sa loob ng katawan ni Yinshi, isa itong pangalawang pagkakataon para sa kanyang paghihiganti. Habang nangyayari iyon, natatarantang sumigaw si Xiaoxi, Yinshi, pinalilibutan na tayo ng mga halimaw, gumawa ka ng paraan. Sabi ni Yinshi sa sarili niya, masyadong mahina ang katawang ito. Kahit ang mga halimaw na ito ay hindi ko kaya. Lumitaw ang isang nagniningning na system window na nagpapakita ng kaniyang mga skill, mabilis itong tinignan ng bida. Napagtanto niya agad na halos lahat ng ito ay walang silbi. Isang chanter, isip niya habang nakakunot ang noo. Masyadong mahina ang class na ito, mas marami pang mas malakas na class, at lagi lang silang minamaliit ng iba. Dahil dala pa rin niya ang kaniyang galing sa pakikipaglaban noon, nagawa pa ring lumaban ni Yinshi. Sandaling panahon lang, pero alam niyang kailangan niya ng mabilis na solusyon. Kapag naubusan siya ng mana, tapos na ang lahat. Doon na siya nagdesisyon. Nasubukang gamitin ang Mirror World, ang hidden skill, ang tanging pag-asa niya, matapos iwasan ang atake ng halimaw, humakbang siya ipasulong. Nag-iisip siya, paano nga ba talaga gumagana ang skill na to?
Sinubukan niyang i-activate ito ng diretso sa halimaw, pero may biglang lumabas na notification. Bigong ma-activate. Hindi sapat ang mga kondisyon. Anong mga kondisyon? Pabulong niyang tanong sa sarili. Masyado bang mababa ang level ko, o kailangan nito ng totoong salamin? Sinubukan niya ulit, at sa pagkakataong ito, itinarget niya ang refleksyon ng halimaw sa isang imbak ng tubig. May lumabas na namang notification. Hindi gumana ang skill dahil sa mababang level. Doon niya na-realize. Kailangan ng mirror world ng isang reflective surface para ma-activate. Paliwanag na yun sa bahagi nito, pero problema pa rin ang level restriction. Siguro pwede siyang sumubok ng ibang target. Nag-focus siya sa espada ng halimaw, pero gaya ng kanina, hindi sapat ang level niya. Habang nangyayari yon, sumigaw si Xiaoxi, "Wag mo nang sayangin ang oras mo sa mga walang kwentang skill na yan. Hindi ko na kayang magtagal pa." Bago pa makasagot si Yinshi, isang dambuhalang figura ang lumabas mula sa dungeon. Isang level 10 Overlord Race Wraith Demon na may HP na 1,680 at MP na 100. Namutla si Xiaoxi. Wala na, katapusan na natin. Ang mga elite na gaya niyan ay nangangailangan ng kahit man lang level 10 para matalo. Biglang may bumuhos na hukbo ng mga demonyo sa likuran nito at pinalibutan sila. Tulala si Xiaoxi sa gulat pero si Yinshi, dahil sa desperasyon, sinubukan ang mirror world sa isang maliit na bato. Pero hindi pa rin sapat ang level niya. Sugod na ang hukbo ng diretso sa kanya. Napangitngit si Yai. Kahit bato hindi pwede. Ganoon ba talaga kalaki ang agwat ng level? Sa huling pagkakataon, itinarget niya ang ginawang barrier ni Xiaoxi gamit ang kanyang skill. Ngayon, ang nakasulat sa window ay, hindi pwedeng i-reverse ang skill ng ibang player, at doon siya nakaisip ng paraan. Kung hindi ko pwedeng i-reverse ang skill ng iba, pwede ko bang i-reverse ang sarili kong skill? Agad niyang inactivate ang isa sa mga abilidad niya, ang Entangling Vines. Agad na nag-react. Ang system. Skill reversed. Chaotic Thorns unlocked. Agaran ang naging pagbabago. Mga baging. Ang sumabog mula sa lupa sa isang birada lang. Bawat halimaw sa paligid ay napatumba maliban sa boss. Ang Overlord ay umungal at sumugod kay Yinshi, pero bago pa ito makatama, isa pang dambuhalang figura ang lumitaw at bumaon ang kamao nito sa boss, dahilan para mamatay ito agad. Nakatulala si Xiaoxi, hindi makapaniwala. Ano? Anong nangyari? Samantala, pinag-aralan naman ni Yinshi ang mga notification ng system. Ang reversal ay tuluyang binago ang epekto ng skill. Sa halip na immobilize ang mga kaaway, ngayon ay nagdudulot na ito ng confusion. Original skill, Entangling Vines, ang gastos ay 10 MP. Pinupulupot ng mga baging ang isang kaaway, may maliit na tsansang ma-immobilize ito. Reversed Enhancement, Chaotic Thorns, 10 MP ang gastos. Pinapalo ng mga tinik ang target, may maliit na tsansang magdulot ng confusion. Dahil sa confusion, aatakehin ng mga apektadong unit ang kahit sinong target. Lumabas ang isang status window na nagpapatunay sa confusion. Ang mga apektadong unit ay aatake sa random na target. Unti-unting napangiti si Yinshi, isang walang kwentang skill, naging napakalakas matapos ang reversal. Mabilis na nag-isip ang kanyang utak. Kung gumana to sa isang abilidad, anong mangyayari kapag ini-reverse ko pa ang iba ko pang mga skill? Bulong ni Yai sa sarili. Talagang pinatunayan ng Mirror World na karapat-dapat ito sa reputasyon nito bilang isang triple S rank na hidden skill. Hindi lang basta binaligtad ang mga epekto ng skill. Malinaw na nagkaroon din ito ng kabuuang enhancement, pati na rin ang lakas nito. Kung ginamit niya ang original at hindi pa na-reverse na bersyon ng Entangling Vines, hindi lang sana mababa ang success rate, kundi ang tagal ng pagkakagapos ay tatagal lang ng halos 1 segundo, hinding-hindi nito maaabot ang lakas na ipinapakita nito ngayon. Habang pinag-iisipan niya ito, isa pang window ng system ang lumitaw na nagpapakita ng mga available niyang skill. Isang skill ang nakakuha ng atensyon niya, Empowered Strike, gastos ay 20 MP, tatagal ng 30 segundo. Dahil sa kuryosidad, inactivate niya ang Mirror World dito. Isang bagong reversed skill ang agad na nabuo, Trick Blade, gastos ay 40 MP. Tatagal ito ng 60 segundo. Napangisi siya habang binubunot ang kanyang espada. Trick Blade. Agad niyang napagtanto na sa bawat paggamit ng skill, ang attack power niya ay tataas ng 10%. Sa pag-activate pa lang ng kahit anong abilidad, kaya na niyang matrigger ang epektong ito. Napakalaki ng potensyal nito. May isa pang notification na lumabas, level up. Tumingin sa paligid si Yinshi. At napagtantong maraming halimaw ang napatay sa gitna ng gulo at labanan nila mismo, at ang kanilang pagkamatay ay nagbigay sa kanya ng malaking halaga ng experience. Isa sa mga natitirang halimaw ang sumugod sa kanya, itinaas niya ang kanyang sandata at madaling hinarang ang atake nito. Saktong-sakto ang timing, sa ip-isip niya, habang lumalapad ang kanyang ngiti. Ang pag-level up ay ganap na nagbalik ng kanyang MP,
Panahon na para subukan ang Trick Blade. Sa laban. Inactivate niya ang Chaotic Thorns habang sinasamantala ang attack boost ng Trick Blade. Ang resulta ay, nakakanginig. Dose-dosenang halimaw ang bumagsak sa isang birada lang. Nang humupa na ang alikabok, nadoble na ng Trick Blade ang kanyang attack power. Ang skill na to, binabaliwala ang lahat ng nakasanayan, isip ni Yinshi, habang nagniningning ang kanyang mga mata. Isa sa mga boss na halimaw, ang umungal at sumugod sa kanya. Sinalag niya ang paparating na atake, mabilis na umikot sa likuran ng halimaw, at pinatumba ito sa isang matinding tira. Si Xiaoxi naman, na nanonood mula sa malayo, ay napatulala sa gulat. Si Yinshi ba talaga to? Isang level 5 chanter, nagagawa ang lahat ng yan, halos hindi mapaniwalaan na ang isang taong may tila napakahinang class ay nagtataglay ng ganitong uri ng lakas. Samantala, mabilis na nag-compute si Yinshi. Sa kasalukuyan niyang level 6 na stats, na may 120 MP. Sa bilis ng MP regeneration niya na isa bawat segundo, theoretical na kaya niyang abutin ang 2.3 beses na attack power gamit ang Trick Blade. Sa ganung lakas, baka sapat na yon para tapatan kahit ang mga level 11 elite boss, kahit na medyo alanganin pa. Biglang nayanig ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Mula sa dilim, isang halimaw ang lumitaw, at sa presensya pa lang nito, ramdam na ang matinding panganib. Isang chimera pala to, level 21. Habang sumusugod ang mga mahihinang halimaw, biglang kumilos ang chimera. Pinatumba lang nito ang mga halimaw sa isang hataw ng walang kahirap-hirap. Namutla ang mukha ni Xiaoxi. Hidden boss ka ba? Sa ganitong level? Bago pa makasagot si Yinshi, biglang damba sa kanya ng chimera. Agad siyang nagcast ng Chaotic Thorns para mapatigil ang paggalaw nito. Pero hindi nito napigilan ang dambuhalang hayop. Isang malakas na hataw ang paparating sa kanya. Sa huling sandali, humarang si Xiaoxi sa harap niya. Inactivate niya ang kanyang barrier skill para salagin ang atake. Napakalakas ng pagsabog nito, kaya biglang nanariwa sa isip ni Yinshi ang mga alaala ng dati niyang buhay. Naalala niya ang kasamahan na laging sumasangga para sa kanya, ang sumasalo ng lahat ng panganib tuwing sumusugod si Yinshi sa gitna ng labanan. Agad namang nawala ang alaala nang magbalik siya sa realidad. Nawasak ang barrier ni Xiaoxi at tumalsik ang katawan nito sa pader. Nabigla si Yinshi nang makitang bumangga si Xiaoxi sa pader, kaya agad siyang tumakbo palapit dito ng walang pag-aalinlangan. Lumuhod siya at agad na nagcast ng healing skill para subukang gamutin ang mga sugat ni Xiaoxi. Pero agad na nawala ang mahinang liwanag ng spell at dismayadong napagtanto ni Yinshi na wala itong talab. Ang masama pa, naubos nito ang natitira niyang MP. Tiskay, napakawalang kwenta talaga ng mga healing skill ng chanter, inis niyang naisip. Habang nakatingin sa namumutlang mukha ni Xiaoxi, nagmamadaling nagtanong si Yinshi, mayroon ka bang health potion? Napaubo si Xiaoxi at sumagot. Isang emergency bottle na lang ang natira. Inumin mo yan, matigas na utos ni Yinshi. Habang kinakapa ni Xiaoxi ang potion, isang bagong system window ang lumitaw sa harap ni Yinshi. 10 segundo na lang ang natitira sa Trick Blade. Mabilis na sinuri ni Yinshi ang paligid at nakitang karamihan sa mga natitirang halimaw ay nasa level 10 o 11. Pero ang dambuhalang Chimera boss ay nasa level 21, malinaw na hindi pa rin niya ito kaya sa kasalukuyan niyang kalagayan. Gayunpaman, ang mga mahihinang halimaw ay malapit ng mamatay. May nabuong plano sa isip niya, isang planong baka umubra. Hinarap niya si Xiaoxi, at sinabing, kumapit ka lang ng 1 minuto. Ako na ang bahala sa mga halimaw na to. Nanlaki ang mga mata ni Xiaoxi sa gulat. Mag-isa. Bago pa man siya makapagreklamo, kumikilos na si Yinshi. Sa isang iglap, mabilis siyang sumugod sa gitna ng labanan, at tinitira ang mga mahihinang halimaw ng may katumpakan at matinding puwersa. Sunod-sunod silang natumba bago pa man sila makagawa ng paraan. Lumitaw ang isang system window na nagpapakita ng kanyang mga skill cooldown at natitirang MP. Mabilis na nag-calculate si Yinshi, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 400% attack power para magkaroon ng laban sa Chimera. Pero 60 segundo lang ang tinatagal ng Trick Blade. Biglang may lumitaw na notification. Level up. Nagliwanag ang mga mata ni Yinshi. Kung makakapag-cast ako ng Chaotic Thorns ng 40 beses sa loob ng susunod na 50 segundo, mai stack ko ng sapat ang attack power ko. Pero para magawa yon, kailangan ko munang umabot sa level 10, mula sa gilid, tahimik at tulala lang si Xiaoxi habang nanonood. Hinaharap niya silang lahat ng mag-isa. Pagkatapos ay umungal ang Chimera at sumugod kay Yinshi. Sa sandaling iyon, binalot siya ng isang nakakasilaw na liwanag. Nakaabot siya sa level 12. Agad na napuno ang kanyang MP bar, at ang Trick Blade effect niya ay nagbibigay na ngayon ng 510% attack power. Tatagal to sa natitirang 9 na segundo. Higit pa sa sapat, naisip ni Yinshi sabay ngisi ng may kumpiyansa. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang espada, at sa isang mabilis na pagsugod ay nakalapit agad siya sa Chimera. Pinatumba niya ang halimaw sa isang malinis na hataw. Naglabas ang boss ng huling nakakangilong ungal bago ito tuluyang bumagsak.
Napanganga si Xiao Si. Na-solo clear ni Yinshi ang buong dungeon. Nang mamatay ang Chimera, isa pang notification ang lumitaw. Level up ng 3 beses. Level 15 na si Yinshi. Mas tumindi ang kanyang mga stats at abilidad kumpara dati. Sumunod ang huling window. Dungeon Lord defeated. Dungeon cleared. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Xiao Si, hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Ikaw ba talaga yan, Yinshi? Paano ka biglang naging ganyan kalakas? Matagal siyang tinitigan ni Yinshi. Muling nagbalik ang mga alaala ng dati niyang buhay, alaala ng isang kasama na nanatili sa tabi niya hanggang sa huli. Pagkatapos, sa halip na sagutin ang tanong, nagtanong siya. Anong koneksyon mo kay Xiaobian? Natigilan si Xiao Si, at bakas ang gulat sa kanyang mukha. Paano? Paano mo nalaman ang palayaw ng lolo sa tuhod ko? Sa gulat ni Yinshi, parang hindi siya makapaniwala sa narinig. Lolo sa tuhod pala talaga ni Xiao Si Xiaobian. Saglit siyang natulala at napaisip. Hindi ba't lahat ng taong kilala ko sa dati kong buhay ay pinatumba ni Louis? Susubukan pa sana niyang magtanong, pero nagsalita si Xiao Si, hindi muna natin kailangang pag-usapan ang tungkol sa lolo ko ngayon. Kung ayaw mong sagutin ang tanong ko, ayos lang. Hindi ako nandito para hiyain ka, kalmado niyang sabi. Nabigla si Yinshi sa sinabi nito. Bago pa siya makasagot, nagpatuloy si Xiao Si sa pagsasalita. Kahit hindi ko alam kung bakit, sigurado akong itinatago mo ang tunay mong lakas noon pa man, di ba? Ano man ang dahilan, kailangan na nating bumalik sa eskwelahan. Bukas, mag-organisa ang akademya ng pagbisita sa Modern History Memorial Hall. Nanatiling kalmado ang mukha niyon, pero alerto ang kanyang isipan. Hindi ko pa pwedeng ibunyag ang pagkakakilanlan ko sa ngayon. Kapag nagsimula ng mag-usisa ng husto si Xiao Si, baka maghinala siya. Ang tanging nasabi na lang niya ay, sige, tara na. Gayunpaman, sa loob-loob niya, nag-iba ang kanyang iniisip. Sa Modern History Memorial Hall, siguradong may mga tala doon tungkol sa mga nangyari. Magkakaroon ng mga ulat tungkol sa nangyari matapos akong mamatay sa nakaraan kong buhay. Lumipas ang oras at kinabukasan na. Habang nasa bus, tahimik na magkatabi si Nayon at Xiao Si. Nakatingin lang si Yon sa labas ng bintana. Habang tahimik siyang nagmumuni-muni, ang laki na ng ipinagbago ng panahon. Matapos ang maraming taon na patay ako, hindi na ganito ang mundong natatandaan ko. Gumagamit na ang mga tao ng mga kagamitan mula sa dungeon para paandarin ang mga sasakyan. Mga bagong kagamitan, bagong armas, at mga kakaibang aparato na hindi ko pa nakita kailanman. Bagamat ang ilan sa mga ito ay katulad ng mga artifact na nakasalamuha ko noon sa loob ng mga dungeon, isang kaisipan ang pumasok sa kanyang isip. Teka, hindi ba't ang mga gamit lang na nalaglag mula sa mga halimaw ang pwedeng ilabas sa dungeon? Pagkabukas ng kanyang status window, pinindot niya ang isang entry. Isang kislap ng liwanag ang lumitaw sa kanyang daliri at isang singsing ang lumitaw. Chimera Ring, Epic Rank, Level 14. Ibig sabihin, ang mga kagamitang tulad nito pati na rin ang mga skill book ay pwedeng ilabas gamit ang inventory. Pwede pa nga itong bilhin at ibenta sa labas ng mga dungeon. Maya-maya, isa pang notification ang lumitaw. Skill acquired, Resilient Physique, Passive. Permanente nitong binabawasan ang physical damage na natatanggap. Nagbalik ang isip ni Yun sa mga lumang panuntunang alam niya. Ang mga gamit na hindi mailagay sa inventory ay dapat na maglalaho na sana kapag natalo na ang Dungeon Lord. Kasabay na mawawala ng mismong dungeon. Kaya, ano ba talagang nangyari matapos ang kamatayan ko para magbago ang mga batas na ito? Nagbago muli ang eksena, sa pagkakataong ito ay sa loob na ng akademya. Napansin niyon ang isang napakalaking estatwa. Iyan ang pinakamataas na pinuno ng ating kaharian, paliwanag ni Xiaoxi, ang emperador na tumapos sa mga sakuna ng dungeon, si Louis. Tinipon ng kanilang guro ang mga estudyante at kinausap sila. Malamang alam na ito ng karamihan sa inyo, pero mahigit 50 taon na ang nakalilipas. Ang mismong lugar na ito ang naging battlefield ng sikat na rebellion. Noon, labis na nagdusa ang sangkatauhan dahil sa mga pagsabog ng dungeon. Lalo na noong lumitaw ang pinaka-nakakatakot na Triple S rank dungeon, namuhay ang mga tao sa matinding takot. Ang hari natin noon na si Louis ang personal na namuno sa hukbo ng kaharian para tapusin ito. Kahit marami silang nalagas, sa huli ay nasakop din niya ang dungeon na iyon. Bumigat ang tono ng boses ng guro. Pero sa sandaling iyon, hinarap ni Louis ang isang matagal ng pinaplanyong rebelyon. Ang utak sa likod nito ay walang iba kundi si Yun. Siya ang lalaking lubos na pinagkatiwalaan ng hari, pero sa huli ay naging isang walang utang na loob na traidor. Pagkarinig nito, napangitnit ang ngipin ni Yun. Kaya pala, ganito na ang kinalabasan ng kwento. Noon, ako at ang mga kasama ko ang tumapos sa Triple S rank dungeon na iyon, sila ang mga inambush sa amin. At ngayon, tinatawag na akong traidor ng kasaysayan. Nagpatuloy ang guro, hindi niyo maguguni-guni ang sakit ng matraidor. Sa kabila ng lahat, hinarap ng ating haring si Louis ang pait na iyon, at lumaban ng may hindi matitinag na katapangan. Sa tulong ng bayaning si Dingkuan, matagumpay niyang nasupil ang rebelyon.
Nang marinig ang mga salitang ito, nagtaka si Yon. Mayroon nga bang taong nagngangalang Ding Quan? Wala akong matandaang ganoong pangalan mula sa nakaraan. Bago pa man siya makapag-isip ng malalim, isang pamilyar at nakakairitang boses ang umalingaw-ngaw. Mayabang na lumapit si Su at ang kanyang mga alipores. Aba, aba. Mapang-uyam na sabi ni Su, habang naniningkit ang mga mata, paano kayong dalawa nakaligtas? Balita ko, pareho kayong nakuha sa bagong bukas na dungeon na yon. Sabat naman ang isa sa kanyang mga kasama ng may pangungutya. Nabalitaan ko ring na-clear na ang dungeon na yon. Ibig sabihin, siguradong may isang master level expert na tumulong. Kung hindi, hindi matatapos ng ganoon kabilis ang isang bagong dungeon. Naging malamig ang tingin niyon sa grupo. Nagbulong-bulungan ang mga tao habang ang atensyon ng karamihan sa mga estudyante ay nalipat sa kanilang dalawa. Puno ng bulong ang paligid, gulat na nakaligtas sila sa biglaang pagsabog ng dungeon. Humakbang si Su palapit kay Xiaoxi. Suwerte mo at nakalabas ka ng buhay, pero wag nating kakalimutan, muntik mo na kaming madamay sa dungeon na yon. Kaya, paano mo babayaran ang utang na to? Napakuyom ang mga palad ni Xiaoxi. Kasalanan mo yon, Su. Ikaw ang muntik pumatay sa aming dalawa doon. Nag-apoy ang galit sa mga mata ni Su. Huwag kang magsalita ng kung ano-anong kalokohan. Kitang-kita namang wala kang alam sa mas malalim na nangyayari dito. Itinuro niya ang malaking estatwa gamit ang kanyang daliri. Ang traidor na si Xiao, sabi ni Su, ay ninuno mo, at hindi ako papayag na insultuhin lang ako ng isang inapo ng traidor. Lumakas ang kanyang boses sapat para marinig ng lahat sa buong courtyard. Pwede mo akong insultuhin hanggat gusto mo, Xiaoxi, pero hinding-hindi ko papayagang insultuhin mo ang aking mga ninuno. Lalong tumalim ang tingin ng mga tao sa paligid. Nasasabik na nagbulong-bulungan ang mga estudyante habang sinisimulang pagdugtong-dugtungin ang mga pangalan. Agad nilang nakilala si Su. Siya ang apo ng tinitingalang pamilya ng mga bayani, samantalang si Xiaoxi naman ay inapo ng isang traidor. Ang mga bulong ay naging mga paratang. Ang ninuno ni Xiaoxi ang may kasalanan kung bakit napakaraming tao ang napahamak noon. Kung hindi raw nakialam ang bayani noong panahong iyon, sino ang nakakaalam kung ano na ang nangyari? Lalong naging agresibo si Su. Wala akong pakialam sa mga sinasabi niyo sa likuran ko, pero ang lakas ng loob mong insultuhin ang ninuno ko sa harap ko mismo. Sa sandaling iyon, isang guro ang namagitan, seryoso ang kanyang mukha. Xiaoxi, sabi niya ng may mabigat na tinig. Magsasalita ako para sa katarungan dito, at ang hatol ko ay dapat kang humingi ng tawad kay Su. Napatigagal si Xiaoxi, gulat na gulat. Hihingi ng tawad para saan? Lumapit palalo si Su, may nakakalokong ngisi sa kanyang labi. Narinig mo siya. Humingi ka ng tawad ngayon din, o gusto mong turuan kita ng leksyon sa harap ng lahat. Walang tutulong sa isang traidor dito. Mga bayani ang mga ninuno ko. Paanong ako ang magiging mali? Lalong bumigat ang tensyon sa paligid habang itinaas ni Su ang kanyang kamao, handang manakit, pero may biglang gumalaw. Humakbang pasulong si Yin Che, at nang may eksaktong puwersa ay sinipa si Su sa dibdib, dahilan para mapaatras ito at mawalan ng balanse. Napanganga si Xiaoxi sa biglaang pagsaklolo. Ang boses ni Yin Che ay mababa pero bakas dito ang matinding galit. Ganoon ba kadaming libreng oras ang pamilya ng tinatawag na bayani, na pati sariling anak nila, hindi nila maturuan ng disiplina? Sa buong bulwagan, gulat na napatingin ang mga estudyante. Agad nilang nakilala si Yin Che. Pero may kakaiba sa kanya ngayon. Hindi na ito ang tahimik at hindi kapansin-pansing kaklase na kilala nila. Naglakas loob si Yin Che na saktan si Su, ang apo ng isang pambansang bayani, at hayagang ininsulto ang pamilya nito. Nagbulungan ang ilang estudyante, naaalalang nasa level na 5 lang si Yin Che. Siya ang pinakamahina sa buong klase nila. Anong nangyari sa kanya? Nagtataka sila kung paano niya nagawang saktan si Su. Dahan-dahang tumayo si Su, nakangisi pa rin sa kabila ng tinamong sipa. Yin Che, sabi niya ng may pangungutya. Nasa malaking gulo ka na ngayon. Dapat nagpasalamat ka na hindi kita pinupuntirya kanina. Pero naglakas loob ka pa ring atakihin ako habang hindi ako nakatingin. Sa isang hudyat niya, sumugod ang kanyang mga tauhan. Pero sa isang kisap mata, kumilos si Yin Che. Ang mga tira niya ay eksakto, malupit, at sobrang bilis. Sa loob lang ng ilang saglit, bagsak na sa lupa ang lahat ng mga tauhan pati na si Su, natahimik ang buong paligid. Tulala ang mga estudyante. Si Su, na akala nila ay hindi pwedeng galawin, ay muling natalo ng ganoon-ganoon lang. Nagkaroon ng mga bulungan sa madla. Humina ba si Su? Tanong ng isa. Paanong nagawa ito ng isang level na 5 na healer? Namula sa galit ang mukha ni Su habang pilit na tumatayo. Nang walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang kanyang combat skill. Itinaas ang kanyang lakas ng 25% habang nagliliyab ang apoy nang ilabas niya ang kanyang Fire Forced Hammer. Patay ka sa akin. Ungol niya habang sumusugod pasulong. Sinalubong siya ni Yin Che nang walang takot. Mabilis ang kanyang mga paa at puno ng kumpidensya ang kanyang galaw. Bago pa makahataw si Su, nakalapit na si Yin Che sa kanya.
Nagpakawala siya ng isang malakas na suntok at muling bumagsak si Su sa lupa. Isang security officer ang mabilis na lumapit. Anong nangyayari rito? Tanong nito. Nanlalaki ang mga mata habang nakikitang nakahandusay si Su sa sahig. Bulong-bulungan pa rin ang ibang estudyante, hindi makapaniwala. 2 beses tinalo si Su ng isang level na 5 na healer. Humarap ang security guard sa gurong nagbabantay. Bawal ang makipag-away sa loob ng bulwagan. Paano kung may masira ang mga estudyante? Bakit hindi mo sila makontrol? Tumigas ang ekspresyon ng guro. Naglakad siya palapit kay Yinche. Hindi pa sapat na ininsulto mo ang isang bayani. Ngayon, nagawa mo pang saktan ang kanyang inapo. Inilabas niya ang kanyang sandata at pumuwesto para umatake. Lalong tumalas ang tingin ni Yinche habang kumikilos. Nagtagpo ang kanilang mga sandata at sa isang malakas na lagutok, nahati sa dalawa ang sandata ng guro. Napasinghap ang lahat. Huwag na nating pag-usapan kung sino ang tama o mali rito, malamig na sabi ni Yinche. Kay Su ka lang naman nakikinig. Bahagyang napaatras ang guro at pilit na kinalma ang kanyang sarili. Iimbestigahan ko ng maigi ang gulo na ito. Puno ng gulat ang mga bulong ng mga estudyante. Hindi lang tinalo ni Yinche si Su, hinarang din niya ang mismong guro. Sa loob-loob ng guro, naguguluhan siya. Saan niya nakuha ang kagamitang iyon? Mayroon ba siyang malakas na taga-suporta? May lumabas na notification sa paningin ni Yinche. Chimera ring, sira na. Napabuntong hininga siya. Kahit na maganda ang kalidad nito, isa lang itong drop mula sa isang dungeon lord na nasa level na 21. Masyado itong pilit para sa ginawa niya kanina. Gamitin ito laban sa isang guro na nasa level 35. Malakas na sinabi ni Yinshi, bilang parusa, guro, dapat mong sipain palabas ng bulwagang ito sina Xiaoxi. At Mi. Hindi na siya naghintay ng sagot, tumalikod agad siya at naglakad palabas. Tara na, Xiaoxi. Tulala pa rin si Xiaoxi habang sumusunod sa kanya, habang naiwang nagbubulungan ang mga estudyante. Paano naging ganoon kalakas si Yinshi? Sa loob ng bulwagan, inutusan ng guro ang isa sa mga estudyante na gamutin si Su. Samantala, habang naglalakad sa paligid ng akademya, ang ekspresyon ni Yinshi ay nagdilim, wala talaga palang nakaligtas. Sinulyapan niya si Xiaoxi, kung tatanungin ko siya ngayon, sasagot siya ng hindi na nag-iisip. Xiaoxi, sabi ni Yinshi, hindi naman masyadong maganda ang nakaraan ko. Maaari mo bang ikwento sa akin ang mga detalye tungkol sa tinatawag nilang bayani na si Dingkuan? Tumango si Xiaoxi. Noon daw, sinasabing natuklasan ng bayani ang maitim na balak ng dakilang kontrabida na si Yinshi ng mas maaga. Naglatag siya ng ambush malapit sa SSS rank dungeon para magbigay ng suporta, at ganoon niya naresolba ang buong krisis ng rebelyon. Napadiin ang kuyom ng mga kamao ni Yinshi sa mga narinig. Pagpapatuloy ni Xiaoxi, bata pa lang, pangarap na ng bayaning si Dingkuan na lutasin ang krisis sa mga dungeon. Nag-ensayo siya ng husto buong buhay niya para rito. Matapos siyang ipromote ng hari, nilabanan niya ang mga kaaway sa buong bansa sa loob ng maraming taon. Iniligtas ang napakaraming lugar mula sa kapahamakan, gaya ng tanyag na malaking sakuna sa lungsod ng Winterfell. Pagkarinig sa pangalang iyon, naalala ni Yinshi ang napakatinding lamig at ang kawan ng mga halimaw na siya mismo ang tumalo sa mismong labanang iyon. Dahan-dahan siyang nagtanong, at ang espadang hawak ng estatwa ng bayani, iyon ang Flowing Cloud Sword, sagot ni Xiaoxi. Sinasabing iyon ang mismong sandata na ginamit ng bayani para pabagsakin ang traidor na si Yinshi. Itinuturing itong isang top-tier na artifact. Isang mapanganib na kislap ang lumabas sa mga mata ni Yinshi, kaya pala. Hindi lang ninakaw ni Dingkuan ang dangal at mga nagawa ko, pati ang espada ko ay kinuha niya rin. Ang unang taong papatayin ko ay si Dingkuan. Nagbago ang eksena sa mga pintuan ng compound ng pamilya Ding kung saan may ilang hunter na nakabantay. Kumikinang ang kanilang mga baluti sa ilalim ng sikat ng araw, tuwid ang kanilang tayo, at nakahanda ang kanilang mga sandata. Bigla, isang mahinang kaluskos. Ang nakuha ang kanilang atensyon. Mabilis silang lumingon at tiningnan ang paligid. 2 anino lang pala ito. Agad na nag-relax ang isa sa mga gwardiya, habang bumubulong sa iba, 2 bata lang pala. Sa kabilang banda, matalas ang tingin ni Yinshi sa kanila. Mas alerto sila kaysa sa mga karaniwang gugwardiya. Isa kaya sa kanila ay isang wanderer na may scout skill. Habang naglalakad pasulong ang dalawa, lumapit si Xiaoxi at bumulong, dapat na tayong umalis. Masyadong maraming guwardya rito. Kahit pa makalusot tayo ng palihim. Sa oras na bumalik si Dingsu, yari na tayo. Hindi agad sumagot si Yinshi, habang mabilis na tumatakbo ang mga plano sa kanyang isipan. Siyempre, gusto kong direktang harapin ang tinatawag nilang bayani na si Dingkuan. Pero ayon kay Xiaoxi, ginugugol ni Dingkuan ang halos lahat ng oras niya sa isang high-level dungeon. Hindi tulad ng nakaraang buhay ko, hindi na ako basta-basta makakapasok o makakalabas ng mga dungeon ngayon. Ang mga high-level na dungeon ay nasa ilalim ng mahigpit na kontrol ng militar, at kakailanganin ko ng espesyal na pass para makapasok. Ang kaisipang iyon ay nagbigay sa kanya ng isa pang ideya. Kung ang pamilya ni Dingkuan ay may ganoong pass, posibleng nakatago iyon dito.
Sumulyap si Yinshi kay Xiaoxi. Kailangan ba talaga nila ng ganito karaming guwardiya? Isang sangay lang naman sila ng pamilya ni Ding Kuan. Mga inapo sila. Nang isang bayani, sagot ni Xiaoxi na tila iyon na ang lahat ng paliwanag, at mayroon silang sariling dungeon dito mismo sa loob ng kanilang ari-arian. Nagtaas ng kilay si Yinshi. May dungeon sila sa bahay, tumango si Xiaoxi. Matagal na panahon na ring binibili at ibinebenta ang mga low-level na dungeon. Sa pribadong paraan, pero hindi iyon isang bagay na magagawa ring pangarapin ng mga ordinaryong tao. Yung mga may tunay na kapangyarihan at impluensya lang ang may kayang bumili niyan. May mga gugwardiya si Ding Su sa lahat ng oras para makapanghon siya ng mga halimaw. Kahit kailan niya gustuhin. Pero para sa mga estudyanteng katulad natin, ang tanging pagkakataon lang natin para makalaban ang mga halimaw ay tuwing dungeon practicals ng paaralan. At kahit ganoon, kailangan pa nating pag-agawan ang pagkakataong iyon. Bahagyang umiling si Yinshi. Talagang nagbago na ang panahong ito. Ibig mo bang sabihin, kung mas mayaman at mas makapangyarihan ang isang tao, mas mabilis at mas mataas din ang inilalaki ng kanilang level? Siyempre naman, sabi ni Xiaoxi na tila ba normal lang ito. Ang isang ordinaryong tao na gumagraduate sa paaralan ay kadalasang nasa level 15 hanggang 20 lang. Pagkatapos niyon, karamihan ay wala ng access sa mga dungeon, kaya nananatili na sila sa level na iyon habang buhay. Pero kung makakakuha ang isa ng trabahong may kinalaman sa mga dungeon, gaya ng isang miner o ranger, baka umabot sila sa low 30s pagsapit ng middle age. Ang mga guwardiya rito, halimbawa, nagagamit nila ang dungeon ng pamilya ng bayani, kaya malamang ay nasa level 30 na sila. Para tumaas pa, kailangan mong magsundalo o pumasok sa isang opisyal na organisasyon, gaya ng isang malaking guild o sa military academy. Doon mo lang mapapasok ang mga high-level na dungeon at patuloy na makakapag-level up. Tahimik na nakikinig si Yinshi, pero buo na ang kanyang loob. Kung gusto kong lumakas, kailangan ko ang pass na yon. Muling nagmakaawa si Xiaoxi, bumalik na lang tayo. Masyadong malayo ang agwat ng level. Kahit gaano ka pa kagaling, hindi mo sila mapapantayan. Tama siya, pag-amin ni Yinshi. Sa kasalukuyan kong lakas, malayo pa ako para mapabagsak si Ding Kuan, lalo na ang kataas-taasang hari na si Lui. Ngunit pagkatapos ay naningkit ang kanyang mga mata. Gayunpaman, ang mga scouting skill na lumalabas sa bandang level 30 ay mga small area skill lang. Eagle Eye, pinatalas na pandinig, at mga katulad niyon. Hindi nila kayang bantayan ang buong mansyon na binabantayan oras-oras. At hindi naman ito isang delikadong dungeon run, masyadong kampante ang mga guwardiya. Yun lang ang kailangan ko. Kumunot ang noo ni Xiaoxi, kampante. Paano mo nasabi? Hindi sumagot si Ye. Sa halip, tumalon siya paitaas at tahimik na lumapag sa isang balkonahe. Kung ikukumpara sa halos perpektong depensa ng mga dungeon sa nakaraan kong buhay, mas maluwag ang isang ito. Pero si Xiaoxi ay hindi kumbinsido. Kahit pa makapasok tayo sa isang pribadong dungeon na gaya nito, kaya nila tayong patayin pareho ng walang pananagutan. Biglang hinawakan ni Ye ang balikat ni Xiaoxi, at tinitigan siya ng malalim sa mga mata. Gusto mo bang baguhin ang buhay mo? Buo ang loob sa boses ni Xiaoxi. Siyempre naman. Pero mangyayari lang yun kung makakapasok ako sa isang guild. At kapag nakapasok ka na sa isang guild, hirit ni Ye, mababago mo ba talaga ang lahat? Ikaw ang apo sa tuhod ng tinatawag nilang taksil na si Xiaoan. Sa tingin mo ba ay basta na lang yun kakalimutan ng mundo? Natahimik si Xiaoxi. Sa kasalukuyan lang mababago ang tadhana ng isang tao. Patuloy ni Ye. Hindi sa pag-asa sa isang paano kung na hindi mo naman sigurado. Sa loob-loob niya, lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. Hinding-hindi ko hahayaang makalagpas sa mga kamay ko ang isang dungeon na nasa harap ko na. Humarap si Ye kay Xiaoxi. Bahala ka nang magdesisyon kung sasama ka sa akin o hindi. Nag-alinlangan si Xiaoxi ng sandali, habang nakakunot ang kanyang mga noo. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at tumango. Sasama ako. Ayokong hayaan kang gawin to ng mag-isa. Kung ganon, tumahimik ka lang, utos ni Ye. Habang nasa isip niya ay, sinusuri ang sitwasyon. Walang bakas ng kahit anong summoning type scouting skill na ginagamit dito. Ibig sabihin, hanggat mahina ang boses natin at hindi tayo nakikita ng mga guwardiya, kailangan lang nating tiyempuhan ang tamang oras. Madali ko tayong maipapasok. Sa loob. Tama nga ang kalkulasyon niya, nakalusot sila sa labas ng walang aberya. Nanlaki ang mga mata ni Xiaoxi sa sobrang gulat. Nakapasok talaga tayo. Sa harap nila ay may isang umiikot na portal. Ang pasukan ng dungeon, bulong ni Ye. Underground ang layout nito, mas mataas ng konti ang level nito kaysa sa huling pinasukan natin. Humakbang sila papasok. Si Ye ay lumingon sa paligid, matalas ang kanyang pakiramdam. Konti lang ang mga monster, puna niya. Siguro dahil madalas silang nililinis ng pamilya Ding. Sa unahan, may dalawang maliliit na moblang na gumagala sa tunnel. Humarap si Ye kay Xiaoxi. Sige na, subukan mo. Tinitigan siya ni Xiaoxi, nang may gulat. Wala akong laban sa mga yan.
Subukan mo, simpleng sabi ni Ye. Kahit nag-aalinlangan, sumugod si Xiaoxi. Ang mga monster ay agad siyang nilusob, bumabaon ang kanilang mga kuko sa kanyang kalasag. Halos hindi niya ito naharang, at napaatras siya sa lakas ng impact. Hindi ako makapaniwalang nagtiwala ako sa'yo. Bulong niya habang nakalingon. Muling umatake ang isa sa mga monster. Muntik nang makalusot ang tama sa kanyang depensa, pero mabilis na naikiling ni Xiaoxi ang kanyang katawan sa huling segundo, kaya bahagya niyang naiwasan ang seryosong tama. Lumaban ka. Sigaw ni Ye, kalmado pero mariin ang boses. Paano ako lalaban? Sigaw ni Xiaoxi, bakas ang inis sa kanyang boses. Binabantayan kita, paniniguro ni Ye sa kanya. Walang masamang mangyayari. Nilakasan ang loob, sumugod si Xiaoxi, at nagtagumpay siyang makatama ng malinis. Pero ang pangalawang monster ay umatake mula sa likuran, kaya napilitan siyang umiwas muli. Mula sa maikling distansya, tahimik na nagmamasid si Ye, sabi na nga ba, may talento siya. Ang problema lang ay masyado siyang matatakutin at madaling magpanik, kaya hanggang depensa lang siya, pero ang subconscious sense niya sa tamang pwesto ay napaka-accurate. Kaya naman kahit mukhang lagi siyang nasa panganib, minimal lang ang nababawas sa health niya. Pero si Xiaoxi ay hulas na sa pawis. Hindi ko na to kaya ng matagal. Sa iglap na yon, humakbang si Ye paitaas, kumislap ang kanyang talim. Sa isang mabilis at siguradong saksak, parehong bumagsak ang mga monster. Sa sandaling yon, naalala niya ang kanyang nakaraan, ang dati niyang kasama. Sa wakas, ang apo sa tuhod ng kasama ko ay nakagawa na rin ng kanyang unang hakbang, isang system. Chi may ang tumunog. Xiaoxi, nag-level up, narating na ang ikapitong level. Paliwanag ni Ye, ang karanasan o exp ay hinahati base. Kontribusyon mo. Kung hindi mo mawawalan ng balanse ang mga monster, kahit mapatay ko pa sila, hindi ka makakakuha ng maraming exp. Ang system ay nagpakita rin ng bagong loot drop para kay Ye. Ang Resentful Blade. Paano mo ba karaniwang nilalagay ang attribute points mo? Tanong ni Ye. Bukod sa spirit, sabi ni Xiaoxi, karaniwan ay pantay-pantay ang lagay ko. Hindi yan maganda, sagot ni Ye. Ang mga shield bearer ay hindi dapat naglalagay sa agility. Kung hindi ko gagawin yon, depensa ni Xiaoxi, mahirap makahanap ng grupo sa school. Walang may gustong maghintay sa isang mabagal na shield bearer. Pagdating ko sa mga monster, patay na sila. Napabuntong hininga si Ye. Kailangang pang matagalan ang isipin mo. Ang mga advanced class promotion pagkatapos ng ika-60 level ay may mga attribute requirement. Halimbawa, ang Bastion Fortress class ay nangangailangan ng 60 stamina at 70 depensa. Hindi ka pwedeng basta-basta lang maglagay ng points. Napatawa ng mapait si Xiaoxi. Ang pinakamataas na nararating ng isang ordinaryong tao sa buhay nila ay nasa ika-40 level lang. Bakit ko iisipin ang ika-60 level? Para lang sa mga S-rank yon. Lumapit si Ye, matatag ang kanyang boses. Mula ngayon, pwede mo nang simulang isipin ang S-rank. At kahit lampas pa sa S-rank. Napakurap si Xiaoxi, nagulat, pero unti-unting nagbago ang kanyang anyo, ang gulat ay napalitan ng determinasyon. Sa loob-loob ni Ye, ang sarili naman niyang mga plano ang nagbabago. Dahil dyan, dapat ko na ring simulan ang pagpaplano para sa sarili kong class advancement. Muli lang naging kapaki-pakinabang ang support class ko dahil sa hidden skill na Mirror World. Kung wala, pag may nangyaring hindi inaasahan, malamang magbabago rin ako. Isang tunog ang pumutol sa kanyang iniisip. Notifikasyon ng sistema. Mirror World Level 1. Natalo ang halimaw, nakakuha ng 2,000 experience points. Nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Yin Che. Ayos, pwede rin palang mag-level up ang Mirror World. Inatake ni Yin Che ang mga zombie gamit ang kanyang talim. Pagkatapos ay napatumba niya pa ang isa pang zombie. Inabisuhan siya ng sistema na tumaas ang attack ng kanyang trick blade. Umabot na sa 70% ang duration. Kahit talo na, inaatake pa rin ng zombie si Yin Che, kaya napaisip siya kung buhay pa ba ito. Habang umiilag siya, nakita niyang ito pala ang level 17 zombie greed demon. Sinugod uli ito ni Yin Che, pero nawala ang kanyang attack boost. Napagtanto niyang tapos na ang duration ng trick blade. Kahit malakas ang skill na ito, masyadong maikli ang itinatagal nito. Sa wakas ay napatay niya rin ang zombie greed demon at napabuntong hininga. Naisip niyang hindi sapat ang stamina niya para lumaban ng matagal. Tumaas ng isa ang level ni Yin Che, kaya inamin niya sa sarili na mas mabilis na ang ganitong pag-level up. Nakakuha siya ng kabuuang 2 level, kaya nasa level 17 na siya ngayon. Ipinakita sa kanya ng sistema ang kanyang mga stats. Ipinaalam nito na napatay niya ang zombie elite at nakakuha ng loot na naging mirror world element. Tumaas ang kanyang mirror world experience. Naisip ni Yin Che na sa pagpatay sa mga halimaw na ito, nakakakuha siya ng mirror world experience. Bigla siyang may napansin at tumalon pa itaas sa mga bato. Sa ibaba, nakita niya ang isang grupo ng mga gugwardidya ng pamilya Ding. Nagpapatrolya sila sa lugar, kaya napaisip siya kung may napansin ba silang mga nanghihimasok. Iminungkahi ni Xiaoxi na umatras muna sila.
Dahil nabawasan na ang bilang ng mga halimaw, sumang-ayon si Yinche sa kanyang isipan. Habang lumalaban, kailangan din niyang mag-ingat sa mga guwardiya. Lalo na't limitado pa ang boost duration ng kanyang trick blade. Napagpasyahan niyang hindi na muna dapat lumayo. Naisip din niya na base sa skill book na nakuha niya lang. Hindi lahat ng reverse skill ay kapakipakinabang sa labanan. Tinignan niya ang description at stats ng kanyang mirror world skill. Napansin niyang kailangan pa niya ng 30% para mai-level up ang skill na ito. Naisip niya na kahit nasa level 1 pa lang, napakalakas na ng skill na ito, kaya napaisip siya kung gaano pa ito katindi kapag lumakas. Matapos mag-level up, tumayo siya at naisip na kapag napatay niya ang boss ng dungeon, baka mai-level up niya ang kanyang mirror world skill. Malabo na mai-level up ang skill na ito sa ibang dungeon. Nagpa siya siyang silipin ng boss sa central area. Naglakad na sina Yinche at Xiaoxi patungo sa central area. Napansin ni Yinche ang madalas na paggamit ng mga detection skill, gaya ng Rat Spirit Summon at Owl Summon. Habang naglalakad, namataan ni Yinche ang boss ng dungeon na nakakadena. Marami itong gapos at napapalibutan ng maraming guwardiya. Sabi ni Xiaoxi, noon lang siya nakakita ng kontroladong dungeon boss. Dinagdag niya na ang dungeon boss sa paaralan ay karaniwang binabantayan ng mga guro, at napansin niyang mukhang mataas na antas na kagamitan ang mga kadenang gamit. Nanatiling tahimik si Yinche, iniisip na masyadong mapanganib ang umatake dahil sa dami ng mga bantay. Alam niyang hindi niya mapapatay ang boss habang binabantayan ito. Kaya naman, minabuti niyang unahin munang patumbahin ang mga guwardiya. Inatake niya ang isang guwardiya gamit ang kanyang trick blade. Bumagsak ang guwardiya at tinanggal ni Yinche ang suot nitong hood. Sinabi niyang iinterogahin niya ito para sa impormasyon. Inutusan niya ang guwardiya na sagutin ang lahat ng itatanong niya. Sa sobrang takot, tinanong ng guwardiya kung ano ang gustong malaman ni Yinche at nangakong sasabihin ang lahat. Inamin niyang hindi sulit mamatay para sa binabayad ng pamilya Ding. Sandaling natigilan si Yinche, pagkatapos ay nagpa siya siyang tanungin ito tungkol sa kanyang pakay. Ang guwardiya, na nanginginig sa takot, ay nag-alinlangan. Pero kalaunan ay kinumpirma niya ang tungkol sa Hero Dungeon Pass. Dinagdag pa niya na karaniwan lang ang mga ito dahil marami ang kanyang matandang amo. Nakasalansan lang daw ang mga ito sa kanyang silid-aralan. Ngumiti ang guwardiya, sa pag-aakalang tagahanga lang si Yinche ng Hero Grandpa. Biglang tumindi ang aura ni Yinche sa galit, kaya napasigaw ang guwardiya na nagsasabi siya ng totoo. Ipinaliwanag niya na nakita niyang kinuha ng kanyang matandang amo ang mga pass mula sa silid para ibigay sa guard captain. Binanggit din niya na ang mga pass na iyon ay para sa pansamantalang gamit lang at hindi rehistrado. Kung walang tulong mula sa loob, tiyak na kukuwestiyonin ng mga guwardiya ang sinumang gagamit nito mamaya. Hinablot ni Yinche ang kwelyo ng guwardiya at sinabing huwag itong mag-alala, sabay utos na ubusin ang laman ng kanyang system inventory. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas na sina Yinche at Xiaoxi sa dungeon at pumasok sa compound ng pamilya Ding. Hawak-hawak ang guwardiya at isang enchanter skill book. Tinanong ni Yinche ang guwardiya kung ito lang ba ang aklat na meron siya. Kinakabahang sumang-ayon ang guwardiya. Ipinaliwanag niyang sakim ang pamilya Ding at kinukuha nila ang lahat ng dungeon drops. Samantalang mga tira-tira lang ang napupunta sa mga guwardiya, ang malalaking kayamanan ay nakatago sa loob ng inner residence. Inabisuhan ng sistema si Yinche. Natutunan niya ang Sunlight Baptism at Moonlight Blessing na naka-reverse. Nakarating sila sa inner residence kung saan kinumpirma ng guwardiya na nandoon sa loob ang pass. Sabi niya wala raw ito, pero sabi ng guwardiya, nandoon daw ang pinuno ng pamilya. Nakatayo si Nayon at Xiaoxi sa loob ng bakuran. Alam nilang ang pinuno ng pamilya, na nasa level 42, ay naninirahan sa loob ng mansyon. Binalaan ng guwardiya si Yunshi. Hindi raw niya kayang talunin ang pinuno at ipinaliwanag na ang matandang amo at ang ikatlong pinuno ay nasa level mahigit 50 na. Kasalukuyan silang wala dahil sa negosyo, pero mas magiging delikado kapag bumalik na sila. Habang iniisip ang tungkol sa pinuno ng pamilya, pinatulog ni Yunshi ang guwardiya at bumagsak ang lalaki sa lupa. Tinawag ni Yunshi si Xiaoxi at inutusan siyang, manatili lang doon, sa katwirang ang kailangan lang nilang gawin ay palabasin ang pinuno ng pamilya. Bumalik siya sa loob ng dungeon at nakarating sa kinalalagyan ng dungeon boss. Napansin niyang hindi mawawala ang dungeon hanggat buhay ang boss, kaya naman. Gumamit ang pamilyang Ding ng mga high-level na kadena para igapos ito. Nakita niyang ang susi ay nasa mekanismo ng lock ng kadena. Naalala ni Yunshi na naging eksperto siya sa pagbubukas ng ganitong mga kadena sa dati niyang buhay. Palihim siyang lumapit sa isa sa mga guwardiya at pinatay. Ito nang napakabilis. Nagsimulang kuminang ang kadena, kaya nabahala ang ibang mga guwardiya. Agad na tinakpan ni Yunshi ang kanyang mukha habang ang kumikinang. Na mga kadena ay nagsimulang magwala ng husto. Ang mga kadena ay nasa level 6 na po. Naisip ni Yunshi na ito ang perpektong plano para mapalabas ang pinuno ng pamilya. Bumangon ang dungeon boss habang kumakawala sa mga kadena.
Nagpanik ang mga guwardya at sumigaw na. Nag-amok na ang boss. Sa labas ng dungeon, nagpadala ang pinuno ng pamilya ng mga reinforcements sa loob habang si Xiaoxi naman ay nanonood mula sa malayo. Sa loob ng dungeon, nakuha ni Yunshi ang level 60 combat chain at buong tiwalang nag-isip. Dahil dito, mas madali na silang makakapasok sa loob ng mansyon. Sa may pasukan ng mansyon ng pamilyang Ding, may dalawang kotseng huminto. Sinalubong ng butler ang pangalawang amo at ang batang amo habang binubuksan ang pinto ng kotse. Bumaba si Ding Hao, level 42 at pangalawang pinuno ng pamilyang Ding kasama si Ding Su. Nahihiya si Ding Su. Sinalubong siya ng pangalawang pinuno sa ganitong kalagayan at lahat ng ito ay dahil kay Yunshi. Samantala, hindi ito pinansin ni Ding Hao at sinabing, maliit na bagay lang iyon. Masayang yumuko si Ding Hao para pagbuksan ng pinto si Yinsha. Si Yinsha, na may kasamang babaeng itim ang buhok, ay bumaba ng kotse. Malugod silang tinanggap ni Ding Hao sa kanyang bahay, pero isang katulong na nakatayo sa harap ang kinakabahang yumukod. Nang mapansin ito, nagalit si Ding Hao at agad na sinipa ng malakas ang katulong at inutusang huwag humarang sa daan. Pumasok silang apat sa mansyon habang ang katulong ay nakahandusay sa labas. Pinanood ni Xiaoxi ang buong pangyayari mula sa malayo. Biglang sumulpot si Yunshi sa likuran niya, tinatanong kung anong nangyari at kung bakit mukhang malungkot siya. Nagulat si Xiaoxi at tinanong kung bakit bumalik agad si Yunshi. Ipinaliwanag ni Yunshi na hindi madaling talunin ang Dungeon Lord. Kahit level 30 lang ito, matatagalan ang pamilyang Ding bago ito mapatumba nang hindi na niya kailangang kumilos. Muling tinanong ni Yunshi si Xiaoxi kung ano ang nakita niya. Itinuro ni Xiaoxi ang katulong na nakapulang damit at sinabing iyon ang bunsong. Tiyuhin niya, si Xiaoli, level 17. Tahimik na nakinig si Yunshi habang nagpapatuloy si Xiaoxi na noong nag-alsa si Yunshi. Sa nakaraan, napabagsak na ang pamilya niya noon pa. Ibig sabihin, hindi na nila kailangang dumanas pa ng matinding kahihiyan. Napalunok na lang si Yunshi. Nagpatuloy si Xiaoxi, ipinaliwanag na simula noon, ang pamilyang Xiao ang palaging nakakatanggap ng galit ng buong imperyo. Sa ilalim ng lihim na utos ng bayaning si Ding Kuan, lalo silang minaltrato ng minaltrato hanggang sa huli ay nagdesisyon na lang silang maging katulong ng pamilyang Ding. Napilitan ng pamilyang Xiao na magpakita paminsan-minsan para ipakita ang tinatawag na kapangyarihan at kabutihan ng pamilya ng bayani. Habang kinakagat ang kanyang labi, sinabi ni Xiaoxi na ang pamilyang Xiao ay kailangang magmasid na lang sa mga mukha ng pamilyang Ding para mabuhay at maipagpatuloy ang kanilang miserableng buhay. Naalala niya kung paano ang henerasyon ng kanyang ama ay sinubukan ding baguhin ang lahat, pero naging trahedya lang ang resulta. Nawala sa sarili ang kanyang ama at naging isang baliw. Napakuyom ang kamao ni Yunshi sa katahimikan, habang iniisip naman ni Xiaoxi kung tama ba talaga ang naging desisyon niyang sumunod kay Yunshi. Nilagpasan siya ni Yunshi at sinabing kailangan niyang pumasok sa loob. Agad na sumigaw si Xiaoxi na nandoon ang tatay ni Ding Su. Kumpleto ang gamit nito at nasa level 42 siya. Kapag napansin niya si Yunshi, tiyak na kamatayan ang aabuti niya. Mariing sumagot si Yunshi na sa mga panahong kontrolado ang mga dungeon, kung hindi ka makikipagsapalaran, wala talagang pag-asang magbago ang buhay niyo. Sinabi niya kay Xiaoxi na kapag nag-alinlangan siya, wala silang anumang mapapala. Humarap si Yunshi sa kanya at inabot ang kanyang kamay. Ito na ang pagkakataon niyang baguhin ang kanyang buhay, pero ang desisyon ay dapat manggaling sa kanya, hindi niya siya pipiliting lumaban. Sa takot ni Xiaoxi, sinabi niyang masyadong malakas ang pamilyang Ding at napakalaki ng impluwensya nila. Kinuwestiyon niya kung kaya ba talaga nilang kalabanin ang mga ito. Habang inihahanda ang sarili, sinabi ni Yunshi na hindi lang pamilyang Ding ang gusto niyang kalabanin, kundi ang buong imperyo. Pagkatapos niyon, tumalon siya sa ere at iniwan si Xiaoxi. Sa loob ng mansyon, nakaupo si Ding Hao sa sofa. Tinanong niya ang kanyang katulong kung paanong nakawala ang dungeon boss sa mga kadena nito. Tinawag siya ni Yinsha bilang kanyang tiyuhin at nagtanong kung napasama ba ang dating nila. Ngumiti si Ding Hao, itinanggi ito, at sinabing ang kuya niya na ang bahala sa lahat. Sabi niya, wala namang kwenta ang maliit na dungeon na ito kumpara sa kanya. Dagdag pa niya, noong mabalitaan nilang bibisita siya, agad na nag-uwian ang tatay at ang pangatlo niyang kapatid. Magiging madali lang daw ang pag-aayos sa sitwasyong ito. At heto pa, binalita na rin nila ito kay Hero Lolo na atat na siyang makita. Doon naman sa taas, nakatago si Yin sa balkoni at nakikinig. Napaisip siya kung sino ba itong Hero Lolo na ito. Si Ding Queen kaya iyon? Naalala ni Yin na kailangan ng pass para makapasok sa dungeon. Ngayon, nagsisimula na siyang ma-curious kay Yunsha. Sa tindi ba naman ng pag-aasikaso sa kanya, sigurado siyang mataas ang katayuan nito. Nang maisip ang apelido nitong Yun, napansin niyang magka-apelido pala sila kaya napaisip siya kung nagkataon lang ba ito. Umalis na doon si Yin habang pinaaalalahanan ang sarili na mag-focus lang sa pass. May napansin naman ang babaeng may itim na buhok mula sa ibaba.
Tuloy lang sa pagdadaldalan ang mga katulong habang si Yin naman ay palihim na pumasok sa isang pinto hanggang sa makarating sa study room. Sakto namang bumalik na ang ulo ng pamilya kasama ang mga tauhan niya galing sa dungeon. Sabi ng head ng pamilya, sa wakas ay napatahimik na rin nila ang boss ng dungeon at sinabing sinadya raw itong pakawalan ng may masamang balak. Pero wala silang nakitang bakas ng kung sinong may gawa nito. Sabi pa niya, walang matinong tao ang kukuha ng ganoong kalaking peligro. Para lang makakuha ng mga high-grade na gamit. Agad namang nag-utos ang head na bantayang maigi ang buong bahay. Mabilis namang sumunod ang mga guards niya. Bulong niya sa sarili, hindi sila pwedeng pumayag na magkaaberya, lalo na't dumating na sa wakas si Yun siya para bumisita sa kanila. Sa loob naman ng study, hinalughog ni Yin ang mga drawer pero wala siyang nahanap. Naalala niya ang sinabi ng guard na ininterrogate niya kanina marami raw pas na nakatago doon. Ginamit ni Yin ang skill niyang facing para mabuksan ang nakakandadong drawer. Sa loob, may nakita siyang diary at kinuha ito dahil sa kuryosidad. Sa isang iglap, ang diary, at ang iba pang mga libro, ay naging mga high-quality skill book, lumabas sa system ang description nito. Ang mga librong ito ay nakakapagpabagal ng mga kalaban sa loob ng 20 metrong radius ng hanggang 20%. Habang nangyayari iyon, pinalibutan na ng mga guard ng pamilyang Ding ang loob ng mansyon. Si Xiaoxi naman, nanginginig na sa takot habang nagtatago sa mga halaman. Napansin niyang nagtipon-tipon na ang lahat ng guards doon, kaya napaisip siya kung nabuko na ba sila. Nilamon na siya ng takot. Kapag hindi pa lumabas si Yin, siguradong papatayin na siya, pinagpapawisan na siya ng malapot sa mukha. Naalala niya kung paano namatay ang tatay at tito niya. Takot siyang baka gamitin itong dahilan ng pamilyang Ding para hiyain ang pamilya nila. Nagnitnit ang mga kamao niya at nagdesisyong iligtas ang sarili sa pamamagitan ng pagtakas ng tahimik. Pero noong akmang gagalaw na si Xiaoxi, may isang guard na naglakad palapit sa direksyon niya. Sa sandaling iyon, naalala ni Xiaoxi ang sinabi ni Yin tungkol sa pagbabago ng takbo ng buhay niya. Dahil sa desperasyon, sumigaw siya ng malakas para makuha ang atensyon ng mga guard. Agad namang sumugod ang ilang guards papunta sa kanya. Habang tumatakbo, umaasa siyang makakatakas si Yin habang nilalayo niya ang mga bantay. Sa loob naman, binasag ni Yin ang bintana. Pagkatalo niya palabas kasabay ng pagbasag ng salamin, narinig niya ang sigaw ni Xiaoxi at napangiti. Alam niyang nakapagdesisyon na ang bata. Nagpasya na si Yin na lumaban. Sumulong siya at sinadyang sigawan ang mga guard, sabay sabing nakuha na niya ang mga kadena at mga skill book para asarin at habulin siya ng mga ito. Agad namang nagtakbuhan ang mga guard para habulin siya. Ginamit ni Yin ang slowing aura niya na nagpapabagal sa mga kalaban ng 20% sa loob ng 60 segundo. Sinundan pa niya ito ng accelerating aura na nagpapabilis naman sa mga kakampi ng 30% sa loob din ng 60 segundo. Nag-utos ang head ng pamilya sa pangalawa at pangatlong squad na bumalik agad para protektahan ang boss ng dungeon. Sigaw niya, hindi papunta sa exit ang intruder kundi sa mismong dungeon. Naiwang tulala si Xiaoxi. Pinapanood niya si Yin habang tinatangay ang lahat ng tao sa kabilang direksyon. Todo bigay naman sa pagtakbo si Yin habang nag-iisip. Dahil nasa labas na ang maraming guards, siguradong mahina na ang bantay sa dungeon boss. Naisip niya na para makontrol iyon, siguradong dumaan na sa matinding bakbakan ang pamilyang Ding, kaya malamang na mahinang-mahina na ang boss ngayon. Kapag napatay niya ito ngayon, may level up na niya ang mirror world skill niya, may mga ingay na ring narinig sa loob ng mansyon. Sabi ni Yun siya, parang ang ingay yata, kaya sinabihan niya si Dingha na hindi na siya kailangang samahan nito. Kalmado namang sumagot si Dingha at sinabing magnanakaw lang iyon at kayang-kaya na iyon ng kuya niya. Sa labas naman, sinigawan ni Ding-e, ang head ng pamilya, ang mga guards na huwag humarang sa dadaanan niya. Pinagalitan din niya ang mga ito dahil ang babagal daw nila. Nagutos siya na umikot sila sa kabilang panig para maunahan ang boss ng dungeon at sinabihan ang mga rogue niya na sumunod sa kanya. Habang nangyayari ito, napansin ni Yin na hinahabol siya ni Ding-e, naalala niyang bawat class ay nakakakuha ng 3 attribute points kada level up. Inilagay niya ang kalahati ng points niya sa agility. Habang umiiwas sa mga atake ng kalaban, iniisip niya ang mga skill niya. Sa isang malakas na talon, naisip niyang dahil level 30 na siya, mga archer at rogue na lang dapat ang makakasabay sa bilis niya. At sa wakas, nakarating na si Yin sa gitna at tuloy-tuloy na sa pinakapuso ng dungeon. Ito ang lugar kung saan nakakulong ang dungeon boss, balot ng mga kadena at selyo. Habang pinagmamasdan ang hinhinang kalagayan nito, napaisip si Yinshi. Inisip niya kung ganun ba talaga katakot ang pamilya, din kaya kailangan itong selyuhan ng ganito kahigpit. Napagtanto niyang ito na ang pinakamahinang estado ng boss, kaya nagpasya siyang ilabas ang lahat ng lakas niya para tapusin ito agad. Sumigaw ang mga gugwardiya na naroon si Yinshi at nagsimulang pumuwesto. Agad namang sumugod si Yinshi. Ginamit niya ang Chaotic Thorns. Natigilan sa gulat ang mga gugwardiya nang makita ang skill na ito. Ang isa sa kanila ay napatanong kung anong klaseng abilidad ito, habang inamin naman ng isa na ngayon lang siya nakakita ng ganun. Habang hindi makagalaw ang mga gugwardiya,
Biglang naintindihan ng isa ang katotohanan, isa itong skill na nagbibigay ng abnormal status. Bulalas niya, hamak na mas mahina ang resistensya ng mga tao sa mga abnormal status kumpara sa mga monster. Nagtataka siya kung paano ito tumalbog ng ganoon kadali. Biglang may sumabog. Isang gugwardidya ang tinamaan, at agad na rumesponde ang iba para tumulong. Isang gugwardiyang itim ang buhok ang sumigaw ng babala na may tinamaan. Ang isa namang gugwardiyang nakabalabal ay mukhang naguguluhan. Sigaw nung may itim na buhok, nangyari lang ito dahil aktibo ang abnormal status effect, patuloy na sumusulong si Yinshi. Pinabagsak niya ang mga guwardiyang humaharang sa kanya gamit ang kanyang talim. Sa isip niya, kapag nalagpasan niya ang grupong ito, makararating na siya sa dungeon boss na kaunti na lang ang buhay. Habang humaharurot, naririnig niya ang sigawan ng mga gugwardiya. Nagsisigawan sila at nagtatanong kung bakit hindi hinaharangan ng mga shield bearer ang nanlulusob. Nagtataka sila kung bakit hindi ginagamitan ng crowd control skills. May sumigaw naman na huwag basta-basta gagamit ng kung ano-anong skill. Napangisi si Yinshi. Sa isip niya, mukhang mga amatir lang ang mga ito at walang karanasan sa totoong labanan. Naitanong niya sa sarili kung naging mapurol na ba sila dahil sa mahabang panahon ng kapayapaan na siyang magiging mitsa ng pagbagsak nila. Sa wakas, nagutos na ang kanilang pinuno. Sinabihan niya silang kumalma at ipinaalalang iisang tao lang si Yinshi. Kapag pinagtulungan nila ito, siguradong babagsak siya. Eksaktong dumating si Dingyi at inutusan ang kanyang mga tauhan na pigilan si Yinshi, matapos isuot ang kanyang buong gamit, bigla siyang lumundag pasulong. Dala ang kanyang nagliliyab na palakol at napapalibutan ng apoy, naghanda si Yinshi para sa isang kontra-atake. Nagpasya siyang gamitin ang level 60 combat chains. Alam niyang hindi pa sapat ang level niya para isuot ito ng tama. Hindi niya makukuha ang buong stats nito, pero magagamit pa rin niya ang purong lakas nito. Isang dambuhalang lila na kalansay na braso ang lumitaw. Lumitaw ito sa paligid niya habang hawak ang nagliliwanag na mga kadena. Buong lakas na humampas si Yinshi. Nagbanggaan ang kanyang skeletal arm at ang buga ng apoy ni Dingyi. Ang pagsabog ay tumalsik papunta sa selyo ng boss. Nawasak ang selyo at direktang tinamaan ang boss. Sumigaw si Yinshi sa tuwa at nagpasalamat pa kay Dingyi sa huling tulak na ginawa nito. Tanging galit na sigaw lang ang naisagot ni Dingyi. Paulit-ulit na inatake ni Yinshi ang dungeon boss mula sa iba't ibang direksyon. Hindi makapaniwala ang mga guwardiya habang nakikitang tumba na ang boss. Nakatanggap si Yinshi ng notification na tumaas siya ng 3 level. Nakaabot na siya sa level 20, napuno ang kanyang Mirror World Experience Points at nag-upgrade ang kanyang skill. Nagnitngit ang mga ngipin ni Dingyi habang hawak ang kanyang sandata sa sobrang galit at inutusan ang mga guwardiya na dakpin si Yinshi. Sabay-sabay silang sumugod, pero bago pa makatama si Dingyi, agad na ginamit ni Yinshi ang kanyang Mirror World skill. Sa isang iglap, naglaho siya, kaya naiwang sumisigaw sa inis si Dingyi. Ngayon, nasa loob na siya ng Mirror World. Nandoon din si Dingyi at ang kanyang mga guwardiya, pero nakatayo lang silang parang mga rebulto at hindi makagalaw. Habang namamangha si Yinshi sa paligid, may lumabas na notification na aktibo na ang Mirror Walk. Ang natitirang oras ay 29 na minuto at 51 segundo. Napaisip si Yinshi kung ito na nga ba talaga ang mundo sa loob ng salamin. Hinawakan ni Yinshi ang isang gugwardiya, pero tumagos lang ang kamay niya sa katawan nito na parang gawa lang sa uso. Dahil dito, naisip niya na lahat ng narito ay baliktad ang kaliwa at kanan kumpara sa totoong mundo. Para sa kanya, ang mga guwardiya ay mukhang mga ilusyon lamang. Naupo siya at humawak ng isang piraso ng basag na salamin. Napagtanto niyang mali ang akala niyang ilusyon lang ang mga ito nang iangat niya ang piraso. Nag-notify sa kanya ang system. Maaari niyang ilabas ang piraso ng salamin sa totoong mundo. Inisip ni Yinshi kung kapag umabot na sa level 2 ang kanyang mirror reversal, ay makakapaglabas na rin siya ng ibang mga bagay mula sa mirror world. Itinaas niya ang kanyang kamay para buksan ang stat window. Interesado siyang malaman kung magbabago rin ba ang system interface rito. Nang tingnan niya ang listahan ng skills, napansin niyang ang ilan ay hindi aktibo. Nakakita rin siya ng seksyon para sa base skills na hindi pa natututunan. Ang listahang ito ay nagpapakita ng baliktad na anyo ng lahat ng skills. Naisip niya na kailangan muna niyang matutunan ang base skills sa totoong mundo para ma-activate ang mga baliktad na bersyon nito rito. Inisip niya na ang level 1 ng mirror reversal ay parang pasimula lang kumpara sa level 2. Sinimulan na ni Yinshi ang magplano para sa hinaharap. Pumili siya ng malalakas na kombinasyon ng skills para sa kanyang paglakas. May mga parang kaluluwang lumulutang sa hangin. Ang isa ay naging isang kalansay na may berdeng apoy sa mismong kinatatayuan ni Yinshi. Napaisip siya kung naging isa na ba itong undead creature kaya hinigpitan niya ang hawak sa kanyang espada. Pinapaulanan ni Yinshi ng atake ang nagbabagang kalansay mula sa iba't ibang anggulo. Para sa kanya, mukhang hindi naman masyadong malakas ang nilalang na to. Biglang lumitaw ang isang system window na nakakuha ng atensyon niya. Tinatanong siya ng system kung gusto niyang makipagkontrata sa kaluluwang ito.
Paliwanag nito, kapag nakabuo na sila ng kontrata, maaari nang lumabas ang kaluluwa sa mirror world at lumaban sa tabi niya. Ang maximum level nito ay 15, katulad ng kasalukuyang level ni Yinshi, at maaari siyang makipagkontrata sa hanggang 20 kaluluwa sa kabuuan. Napagtanto ni Yinshi na pwede pala niyang ilabas ang mga kaluluwa matapos silang talunin. Naisip niya na ang mirror world pala ay pinapayagan siyang kumuha ng mga gamit. Pinapayagan pa siya nitong magdala ng mga undead sa totoong mundo. Pagtingala niya, nakakita siya ng napakarami pang kaluluwang lumulutang sa itaas niya. Sabi niya, mukhang magiging interesante ang diskubreng ito. Samantala, sa totoong mundo, lumabas na ang mga gugwardiya sa dungeon na nasa loob na ngayon ng isang kuweba. Litong-lito sila kung bakit hindi pa lumilitaw ang pumasok, kahit na naglaho na ang mismong dungeon. Nagtataka ang isang gugwardiya kung saan na napunta ang taong yon, habang hinala naman ng isa na baka gamit nito ang isang palihim na stealth skill. Ngumisi ang isang guwardyang kulay ube ang buhok habang nilalaro ang kanyang balisong. Sabi niya, lahat ng stealth ay may limitasyon sa oras at hindi siya pwedeng magtago habang buhay. Galit na hinablot ni Ding-e ang ulo ng guwardyang may ube na buhok at pabalya itong itinulak, sabay sigaw ng, kung hindi stealth, ano yon? Sinigawan niya silang lahat, pilit na inaalam kung paano nila hinayaang makatakas ang pumasok samantalang napakarami nila. Nagbanta siya na kapag hindi nila ito nahanap, silang lahat ang mananagot sa pagkawala ng dungeon. Sa sandaling yon, biglang lumitaw si Yinshi sa likuran nila. Gulat na lumingon sina Ding-e, at ang gugwardiyang ube ang buhok sa kanya, habang si Yinshi naman ay kalmadong tinitingnan ang kanyang system window at nagsalita. Tapos na ang time limit ng mirror walk, at iniisip niya kung babalik ba siya sa dati niyang kinalalagyan o kung may iba pang kailangang gawin. Galit na umungal si Ding-e, at inutusang hulihin siya ng mga gugwardiya. Ngumisi lang si Yinshi at sinabing, huwag kayong masyadong mainipin. Humilig siya pasulong at ginamit ang kanyang skill, sabay sabing oras na para gantihan niya ang ginawa nila sa kanya. Matapos siyang pagtulungang atakihin, ipinatawag niya ang mga undead na nakontrata niya, at napuno ang paligid ng nakakapangilabot na berdeng apoy. Malamig na tumawa si Yinshi, at sinabihan silang tikman ang bagsik ng kanyang hukbo ng mga patay. Sa sobrang takot, nagpanik ang mga guwardiya, at nagtanong kung ano ang mga nilalang na to. Hinala nila ay baka mga multo ang mga ito. Agad silang pinakalma ni Ding-e at inutusang huwag magpanik dahil paliwanag niya, mga undead monsters lang daw ang mga ito. Buong tiwala niyang sinabi na marami na siyang nakitang ganito dati. Habang may isang undead na papalapit sa isang guwardiyang may hawak na kalasag, lumitaw ang status bar nito. Sumigaw ang gugwardiya ng may ginhawa na level 20 lang pala ang mga ito. Ngumisi si Ding-e at inulit na sinabi na niya sa kanilang kumalma lang sila. Hinikayat niya ang kanyang mga tauhan, at nangakong bibigyan ng bonus ang sinumang makakahuli kay Yinshi, kaya naman masiglang sumugod ang mga guwardiya. Pero sa gitna ng kanilang pagsugod ay bigla silang napahinto. Wala na silang makitang Yinshi, kahit saan. Nagsimula silang magsigawan at nagtaka kung saan na ito naglaho. Ang totoo, mabilis nang tumatakbo si Yinshi papunta sa labasan ng kuweba. Naisip niya na masyado pang mababa ang level ng kanyang mga undead. Kung sana lang ay may mas malalakas pa siyang alagad, kaya na sana niyang ubusin ang buong grupo ng pamilyang Ding. Pinaalalahanan niya ang sarili na napuno na niya ang 20 kontrata sa kung ano ang tingin niyang pinakamalakas na pagpipilian doon. May limitasyon din ang mirror world. Kapag nasa loob, maaari lang siyang kumilos sa loob ng radius na 200 metro. Nagpasya siya na sa pamamagitan ng pag-explore sa mirror world sa iba't ibang lugar, baka makahanap siya ng mas mataas na level ng mga undead para makontrata. Habang tumatakbo, nakita ni Yinshi na hinuli ng isang gugwardiya ng pamilyang Ding si Xiaoxi. Sabi ng gugwardiya ng may panunuya, magaling daw magtago si Xiao. Pero hindi niya ito hahayaang makatakas dahil walang nakakaalam kung anong laking gantimpala ang naghihintay sa paghuli rito. Mabilis na sumugod si Yinshi at hinampas ang gugwardiya, dahilan para mabitawan nito si Xiaoxi. Agad na tumingin si Xiaoxi kay Yinshi. Hinablot niya ito sa kwelyo at sinabing aalis na sila. Inamin ni Yinshi sa sarili na talagang nakagawa siya ng malaking gulo. Matigas niyang sinabi kay Xiaoxi na babalik na sila para mabilang na niya ang kanyang mga nakuha. Samantala, nakikipaglaban pa rin ang mga gugwardiya sa mga undead sa loob ng kuweba. Napatay ng isa sa kanila ang isang undead, pero napansin niya na kahit hindi naman masyadong malakas ang mga ito. Nagtataka siya kung bakit nabubuhay uli ang mga ito matapos mapatay. Bigla namang may humagibis na kulay ube na enerhiya sa hangin, at sabay-sabay na naglaho ang lahat ng undead. Tumingala ang mga gugwardiya nang lumakad pasulong ang isang lalaki habang nagbubuntong hininga. Siya si Ding Wu, ang pangatlong pinuno ng pamilyang Ding, level 52. Paliwanag niya, ang mga nilalang na ito ay ipinatawag lang. Kahit gaano pa karaming beses silang mabuhay muli, gumagamit pa rin sila ng magic points. Kapag napatay na sila ng sapat na beses, tuluyan na silang maglalaho. Isang matandang lalaki na may balbas ang nagtanong kung nakaalis na ba si Yinshi. Yumukod si Ding Hao, ang pangalawang pinuno, sa kanyang ama, at humingi ng paumanhin dahil hindi niya ito napigilang makaalis.
Dagdag pa niya, masyadong mapangahas ang pumasok, hindi lang ito malayang nakapaglibot sa kanilang tirahan, kundi nagawa pa nitong basagin ang bintana. Napasimangot ang matandang pinuno ng mga ding, galit na galit dahil naglakas loob ang taong yon na pasukin ang kanilang pinakapribadong lugar. Pinagalitan niya ang kanyang anak, tinatanong kung anong klase silang mamuno kung hindi man lang nila nahuli ang pumasok o kahit man lang makilala ang mukha nito. Habang nakayukod pa rin, tinanggap ni Ding Hao ang lahat ng panunumbat habang patuloy na nagngangalit ang kanyang ama dahil sa nangyaring paglusob. Pinagalitan niya ang kanyang mga anak dahil sa kabiguang makilala ang mukha nito, habang si Ding Hao ay nanatiling nakayukod at tinatanggap ang lahat ng sisi. Inamin niya ang kanyang mga pagkakamali, pero idinagdag niya na pumayag si Yin Shay na pumunta sa dungeon ng hero. Sinabi pa niya na kahit papaano, ang tungkol sa kanilang lolo ay hindi naman nagkaproblema. Si Ding Dan, na nakasimangot pa rin at halatang nababagabag sa nangyari, ay nagdeklara na oras na. Malaman nila kung sino ang mga nanghimasok, papatayin lang nila ang mga ito. Inutusan din niya si Ding Hao na alamin agad kung ano pa ang mga nanakaw. Sa kabilang dako naman, hawak ni Yin Shay ang Dungeon Pass. Iniisip niya na sa wakas ay nakuha na niya ito, pero wala pa. Siyang mahanap na makakasama niya papasok sa dungeon ng hero, pero binaliwala lang niya ito, at nag-isip na hindi naman kailangang magmadali. Naalala niya na nag-level up siya hanggang level 20 sa bahay ni Ding Hao, at ang kanyang Chimera Bone Ring ay sira na ng 74%. Pero kahit na, nagtagumpay naman siyang makakuha ng mahigit 10 skill books mula sa koleksyon ng mga ito. Habang hawak ang isa sa mga libro, napansin niya na puro support skills ang mga ito na pwede niyang gamitin para i-stack ang kanyang mga attribute. Kapag marami na siya nito, naniniwala siyang kaya niyang lampasan ang sinuman sa level niya gamit lang ang kanyang mga stat. Biglang nag-notif ang system na tumaas ang kanyang combat power dahil sa skill book. Nakuha rin niya ang Corrupted Knight's Armor, isang equipment na nakuha niya mula sa dungeon boss na siguradong magagamit niya sa hinaharap. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, nag-level up ang kanyang Mirror World skill mula level 1 hanggang level 2. Napaisip si Yin Shay na ang summoning power na nakuha niya sa Mirror World ay talagang nagpataas ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, pero kulang pa rin ito. Nang maalala niya ang mga gamit sa estatwa ng tinatawag nilang hero, naisip niya na ang hero na iyon ay malamang na nasa S-rank Berserk class branch. Alam niyang kailangan muna niyang makipagkontrata sa isang soul mula sa Mirror World na kasing level nito para umabot siya sa level 50 o higit pa, bago man lang siya magkaroon ng pag-asang matalo ito. Sa tabi niya, nag-aalalang nagtanong si Xiaoxi kung mahuhuli ba sila ng pamilya Ding. Sinulyapan siya ni Yin Shay at tiniyak na naitakas na nila ang mga humahabol sa kanila. At dahil hindi naman nila nakita ang mga mukha nila, wala silang dapat ipag-alala, pero kahit ganoon, hindi pa rin mapakali. Itong si Xiaoxi. Naisip ni Yin Shay na bata pa ito at marami ng pinagdaanan sa buhay. Tinanong niya si Xiaoxi kung may alam ba itong mga dungeon sa malapit kung saan may namatay na malakas na tao noon. Nagtatakang inulit ni Xiaoxi ang tanong niya. Kaya naman, ipinaliwanag ni Yin Shay na naghahanap siya ng high-level dungeon para mas lalo pang lumakas, at sinabing maiintindihan din ito ni Xiaoxi sa lalong madaling panahon. Pagkatapos mag-isip, inamin ni Xiaoxi na may ganoong dungeon nga. Naniningkit ang kanyang mga mata habang binubulong na ito ay ang dungeon ng eskwelahan, pero nagbabala siya na imposibleng makapuslit sila doon. Naisip ni Yin Shay na kontrolado ang dungeon ng eskwelahan, at napagtanto niyang kailangan niyang gumamit ng ibang paraan. Kinalaunan, ipinakita niya ang dalawa sa mga nakuha niyang skill books sa kanyang guro. Nanlaki ang mga mata ng guro nang makakita ng isang purple quality na skill book, tumikhim ito, at naisip na baka may malakas na backer itong si Yin Shay. Ipinaliwanag niya na wala sa kamay niya ang pagbubukas ng dungeon ng eskwelahan dahil ang access dito ay nakaplano na talaga. Pero sinabi rin niya na binuksan ang dungeon para sa mga gagraduate na. Ang mga junior naman ay hindi basta-bastang pinapapasok sa loob. Ngumiti lang si Yin Shay, kaya nagpatuloy ang guro na kung ang isang estudyante ay talagang mahusay, pwede itong sumama sa expedition basta't may rekomendasyon mula sa guro. Sinigurado niya kay Yin Shay na gagawin niya ang lahat para makuha siya ng slot. Kinalaunan, sa mismong entrance ng dungeon ng eskwelahan, nagtipon-tipon si Yin Shay at ang iba pang mga estudyante. Isang estudyanteng may itim na buhok ang nagsabi na baka ito na ang huli niyang dungeon, kaya gagawin daw niya ang lahat para makapag-grind ng maraming monsters hanggat maaari. Sabi naman ng kaibigan niyang may hawak na metal claws, hindi naman daw sila magkakaroon ng ganitong pagkakataon kung hindi dahil sa regalo ng hero. Nagpasalamat pa ang lalaking may itim na buhok sa hero, pero si Yin Shay, nararamdaman niyang may kakaiba sa dungeon na ito. Lumapit ang kanilang guro at sinabi sa kanya na ang Valiant Dungeon na ito ay regalo ng hero sa kanilang eskwelahan. Sinabi pa niya na, ayon sa mga usap-usapan, nakipaglaban na raw ang hero sa loob ng dungeon na ito, kaya baka may mga bakas pa nito sa loob. Sa likuran naman ni
Yinshe, tahimik lang na nakatayo si Xiaoxi habang nakakuyom ang mga kamao. Kinakabahan siyang nag-iisip tungkol sa Valiant Dungeon dahil alam niyang ito ang lugar kung saan pinatay ng hero ang traidor na si Xiaoan. Nag-iisip siya kung dapat ba niyang sabihin kay Yinshe ang katotohanan. Nagbigay ng seryosong babala ang guro at sinabing masyadong mapanganib ang donjon, kaya pinaalalahanan niya ang lahat na mag-ingat at huwag magpapakitang gilas ng sobra. Tinawag niya si Xia, isa pang estudyante, at inutusan itong bantayan ang grupo. Napasimangot naman si Xia. At nagreklamo pa, paano raw siya makakapag-level up kung ganoon? Pero binaliwala lang siya ng guro at pinapaalis na dahil bukas na ang dungeon. Habang umaakyat sa hagdan, pabulong na nagrereklamo si Xia dahil kailangan pa niyang bantayan ang mga junior. Sabi niya, kailangan pa niyang mag-babysit ng dalawang walang kwentang bata. Itinuro niya si Yinshe at inutusan itong manatili lang sa likod kapag nakapasok na sila sa donjon, dahil kung hindi, iiwanan niya ito doon. Sumunod naman sina Yinshe at Xiaoxi, naisip ni Yinshe na kahit level 20 hanggang 40 lang ang dungeon na ito, kakaiba pa rin ang panganib na nararamdaman niya rito. Pumasok na ang mga estudyante at naglakad sa isang tunnel na napapalibutan ng mga kumikinang na asul na kristal. Napansin ni Xia sina Yunsha at Yunyun, at nagtaka siya kung anong ginagawa ng mga ito roon. Dahil mababa naman ang mga grade nila. Pagkatapos ay itinuro niya sina Yinshe at Xiaoxi, at sinabing dati ring mababa ang mga grade ng dalawang ito. Mapagmataas na nagmungkahi ang estudyanteng naka-battle mask na mas mabuti kung papanig na lang si Yunsha sa kanya. Sinabihan naman siya ni Xia na huwag nang managinip at ipinamukha na mahigit level 30 na sina Yunsha at Yunyun, habang si Xia naman ay tila nanginginig na sa inis. Dagdag pa ng estudyanteng nakamaskara na hindi man lang kapantay ni Xia ang antas nila, dahil sa hiya. Iwinagayway na lang ni Xia ang kanyang kamay at nagkunwaring sumasang-ayon na lang sa punto nito. Nagsimulang maglakad sina Yunsha at Yunyun palapit kay Xia, pero sa halip na huminto sa tabi niya, nilampasan lang nila ito, kaya naiwan siyang tulala sa gitna ng daan. Lumapit sila kay Yinshi. Noong una, hindi agad nakilala ni Yinshi si Yunsha, pero naalala niya kalaunan na isa pala itong panauhin sa pamilya Ding. Alam niyang mataas ang katayuan nito, kaya nagtataka siya kung bakit siya nilapitan ng babae. Iniisip din niya kung alam ba nito ang tunay niyang pagkatao. Nag-aalala siya kung nandito ba ang babae para ipagtanggol si Dingsu. Pero sinabi ni Yunsha na nakita niya si Yinshi sa memorial noong nakaraang araw. Pinuri nito ang kanyang mga galaw at ang kakaiba niyang boses. Si Yinshi naman, dahil hindi lubos na maintindihan ang pakay ng babae, ay inisip na lang na nakikipagkwentuhan lang ito sa kanya. Lumapit ng bahagya si Yunsha at bumulong, na iyon daw ang dahilan kung bakit niya ito nakilala, kahit pa sa gitna ng ingay ng nababasag na salamin. Natigilan si Yinshi dahil natukoy siya ng babae base lang sa dalawang pangungusap na isinigaw niya noong nakaraang araw. Habang naglalakad palayo, nagpalit na siya ng kanyang kagamitan at kumaway, sabay sabing tapos na ang pagbati niya para sa araw na ito. Sinabi niyang mag-explore na sila ni Yunyon. Nagpalit din ng kagamitan si Yunyon habang sumusunod sa kanya. Naiwang nakatayo si Yinshi at nag-iisip na kahit nakilala siya ni Yunsha, pinili nitong huwag siyang ibuko sa harap ng maraming tao. Sa halip, nagbigay lang ito ng banayad na paalala. Nag-aalala siya kung may iba pang nakak. Naniniwala siyang magiging maayos din ang lahat basta't hindi muna sila tugisin ng pamilyang Ding sa lalong madaling panahon. Sa tingin niya, sa bilis ng pag-level up niya ngayon, hindi na niya kailangang mag-alala pa ng matagal. Dahil naging mabuti sa kanya si Yunsha, nagpasya siyang bigyan sila ng babala na mag-ingat dahil mapanganib ang dungeon na ito. Seryosong tinanggap ng dalawa ang sinabi niya. Inamin ni Yunsha na mula nang banggitin niya ito, may nararamdaman din siyang kakaiba. Siniguro niya rito na sa level niya, hindi siya malalagay sa totoong panganib, at nagpasalamat sa babala nito. Nagulat ang isang grupo ng mga estudyante sa malapit nang makitang ganun na lang kadaling makitungo si Yunsha sa kanya. Sabi ng isa na may hawak na staff, dati naman itong mailap sa iba. Nagtataka sila kung bakit iba ang trato niya kay Yinshi. Pinalibutan nilang lahat si Yinshi at tinanong kung paano niya nakilala si Yunsha. Nagpapatulong silang magpakilala, pero binaliwala lang sila ni Yinshi at sinabing kailangan na nilang magpatuloy sa paglakad. Umalma ang mga estudyante at nagtanong kung paanong ang dalawa lang ang papasok gayong nasa level 20 man lang ang mga halimaw dito. Nagbabala silang mapapatay lang silang dalawa kahit ng simpleng halimaw lang. Sumingit si Xia at sinabihan silang tantanan na sina Yinshi at Xiaoxi. Ang katuwiran niya, kung malapit si Yinshi kay Yunsha, ibig sabihin ay malakas din ito. Pinaalalahanan sila ng isa sa mga babae na sabi ni Teacher Lee ay bantayan ang mga junior, pero pinatigil siya ni Xia. Ipinaalala niya sa kanila kung bakit talaga sila nandoon, at sinabing mas mabuti kung mas konting tao ang nakakaalam tungkol sa lugar na ito. Tinanong niya kung gusto ba nilang makihati kina Yinshi at Xiaoxi sa mga mamahaling kristal, tapos ay inutusan ang grupo niya na ihanda na ang mga flare. Masama ang loob ni Xia, nanggagalaiti siya kung paanong ang isang tulad ni Yinshi ay naging malapit kay Yunsha.
Tumingala siya at may pait na naisip na dapat lang mamatay si Yinshi dahil masyado itong bilib sa sarili pagpasok pa lang ng dungeon. Patakbong lumapit si Dingsu sa isang guro. Nagtanong ang guro kung bakit siya nandoon at agad na humingi ng impormasyon si Dingsu. Gusto niyang malaman ang tungkol sa team na kapapasok lang. Si Ding Hao, na nasa malapit, ay pinaalalahanan si Dingsu na tinalo siya ni Yinshi sa patas na laban. Sabi niya, hindi porket natalo siya sa memorial ay pwede na niyang isisi kina Yinshi at Xiaoxi ang mga nangyari ngayong araw. Dinagdag pa niya na wala siyang oras para ayusin ang gulo. Sumigaw si Dingsu na kilalang kilala niya ang mga boses nila. Giit niya, sila talaga ang pumasok ng walang pahintulot sa tirahan nila. Sinabi naman ni Ding Hao na imposibleng makatakas lang ang isang estudyante ng ganoon. Hinamon niya si Dingsu na patunayang mas malakas sina Yinshi at Xiaoxi kaysa sa mga guwardiya, kundi ay hindi siya tutulong. Pinatahimik silang lahat ni Dingdan at ipinaalala na negosyo ang pinag-uusapan nila, sabay utos kay Dingsu na huwag silang istorbohin. Hindi nakinig si Dingsu sa babala at hinablot ang guro, sabay tanong kung pumasok ba sina Yinshi at Xiaoxi sa dungeon. Nagpasya siyang pumasok din doon. Sa loob ng dungeon, umatake si Yinshi at napatumba ang isang level 20 na halimaw. May lumitaw pang isang halimaw at nagpaulan ng maraming laser beam sa kanya. Tinawag ni Yinshi si Xiaoxi. Inactivate ni Xiaoxi ang panangga sa paligid ni Yinshi. 3 minuto ang itatagal ng shield na ito at may 500 na durability. Nagbibigay din ito ng 700 na defense. Tuwang-tuwa si Xiaoxi nang makitang napapalibutan si Yinshi ng ginintuang apoy. Sumugod si Yinshi gamit ang kanyang trick blade, habang may kasamang malakas na sigaw na nagpataas sa kanyang lakas at bilis ng 5%. Tumalon siya sa ibabaw ng halimaw at tinapos ito gamit ang kanyang talim. Matapos mapatay ang halimaw, umakyat si Yinshi sa level 21. Sinuri rin ni Xiaoxi ang kanyang stats at masayang ibinalita na nag-level up din siya. 11 na ang kasalukuyan niyang level. Sinuri ni Yin ang mga aklat ng kasanayan na nakuha niya mula sa pamilyang Ding, at napansin niyang kabilang dito ang mga kasanayan